Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalo na sa aming guro na si Ma'am Siniza. Ako si Christine Celine G. Padernal, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Ngunit bago tayo magsimula sa aking pag-uulat, ay nais ko munang hulaan ninyo kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw. Gamit ang mga larawang nasa itaas. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang mga angkop na kilos na nagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. Magagawa ang isang mamamayan upang mabigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap ng ating bayan. Tayong mga individual ay may maiaambag o maitutulong sa ating bansa upang magkaroon nito ng isang malaking pagbabago at kaayusan sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin sa mga mabubuting gawain. Ilang kabataan, mulat ka na ba sa katotohanan na tayong mga kabataan ay kinakailangan upang magkaroon ng pagbabago ang ating bayan? Tayong mga kabataan ay isa sa pinakamalaking bahagi ng pagkakaroon ng pagbabago sa ating bayan. Ani nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ikaw, naniniwala ka ba sa kasabihang ito? Ngunit kung makikita naman natin sa kasalukuyang panahon na nagbabago na ang sistema ng mga kabataan, kung saan ang mga kabataan ang madalas na nagiging dahilan o nagiging sanhi ng pagkakaroon ng isang malaking problema sa ating bayan. Alam mo ba na sa simpleng mga bagay na ating gagawin at isasabuhay ay makakatulong tayo sa ating bayan upang masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng ating bayan? Bukod sa mga tungkulin na dapat ginagampanan ng isang Pilipino o ng mamamayan na nakasaad sa konstitusyon, may mga simpleng bagay din na maaaring isabuhay upang makatulong sa bansa ayon kay Alex Lacson. Ano-ano kaya ang mga simpleng bagay na maaari mong isabuhay upang makatulong ka sa iyong bansa? May ideya na ba kayo? Sa parte ng module na ito ay binibigyan ng kahalagahan ang mga simpleng bagay na maaari nating isabuhay upang makatulong tayo sa ating bansa at magkaroon ng solusyon ang mga problemang kinakaharap ng ating bayan. Una, mag-aral ng mabuti. Isinasaad dito na ang isang taong may pinag-aralan hindi kailanman mag-iisip na gumawa ng anumang paglabag sa mga batas na ipinapatupad ng kanyang bansa. Bagkus, ang kanyang pinag-aralan o natutunan sa pag-aaral ay gagawin niyang paraan upang makahanap ng solusyon at matulungan ang bansa sa problemang kinakaharap at haharapin nito. Naniniwala si Alex Lacson na ang mga taong nag-aaral ng mabuti ay malayong maging pabigat o makagawa ng mga suliranin na nagdudulot ng kaguluhan sa ating bansa. Bagkus, sila ang nagiging inspirasyon at nangungunang tutulong na maipatupad ang pagtutulungan at makakahanap ng solusyon sa problemang kinakaharap ng bansa. Malayong gumawa sila ng mga paglabag sa batas na ipinapatupad ng bansa. Isang halimbawa nito si Anthony.
Siya ay isang masipag at nag-aaral ng mabuti at simpleng bata na mayroong pangarap para sa kanyang bansa na magkaroon ng kapayapaan at solusyon sa problemang kinakaharap ng bansa. At mayroon siyang isang guro na nagngangalang si Niza. Ang kanyang guro sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ay walang humpay na nagtuturo sa kanila ng magagandang asal at mga kabutihang maaaring maidulot nila sa kanilang bayan. Kaya naman, si Anthony bilang isang mag-aaral na nagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan at solusyon sa kanyang bansa ay kanyang isinabuhay ang mga natutunan niya sa kanilang paaralan. Gaya na lamang sa pagsunod sa mga batas, pampubliko at mga simpleng bagay na maaaring magdulot ng malaking pagbabago gaya ng pagtapon ng basura sa tamang basurahan, paglilinis ng kapaligiran at pagre-recycle ng mga kagamitan. Pangalawa, huwag magpapahuli. Ang oras ay mahalaga. Ikaw, pinapahalagahan mo ba ang bawat oras na meron ka? Pinapahalagahan mo ba ang mga sandaling may oras ka pa? Ang pwedeng maging susi upang maging positibo ang ibig sabihin ng Filipino time ang pagiging huli sa mga pagtitipon, programa at ilan pang gawi ay nakakatulong sa pagsusulong ng anumang grupo, organisasyon at kabuuhan ng bansa. Isinasaad dito na marapat na gamitin natin ang ating natatanging oras sa paggawa at pakikiisa sa mga programang makakatulong na maupaunlad ang ating bansa at maipakita ang pagmamahal sa ating bayan. Halimbawa na lamang nito ang pagsali sa mga programang may kinalaman sa kapaligiran at mga organisasyong nakakatulong upang mapaunlad natin ang ating bansang kinatatayuan. Ang pagpasa ng RA 105/35 Standard Time ay makakatulong upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng tamang oras na susundan, may batas man o wala, kailangang gamitin ng oras sa tama at kailangang isulong ang kultura ng pagiging maagap, culture of punctuality. Isinasaad sa RA 105/35 o ang Philippine Standard Time ay mas nakakatulong sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng oras na susundan, magkaroon man ito ng batas o wala. Kailangan nating gamitin ang ating oras sa tama na makakatulong sa ating bansa at mas maipapamalas nito ang pagkakaroon ng pagsulong sa ating kultura at paglaganap ng pagiging maagap kung tawagin ay culture of punctuality. Pangatlo, pumila ng maayos. Bilang estudyante, sa inyong paaralan ay may nakikita ka pa bang maayos na pagsunod sa mga pagpila? Nagkakaroon pa ba ng kaguluhan ang inyong paaralan sa pagitan ng mga estudyante kapag nagkakaroon ng pila sa inyong paaralan? Naipapamalas niyo ba ang pagiging mapagkumbaba tuwing kayo ay nagkakaroon ng pilahan sa eskwelahan? Ito ay isa sa simpleng bagay na maaari mong isabuhay upang isa ka sa magiging solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan. Ang pagpila ng maayos. Unahan sa pila, gigitnaan sa kalsada na kung minsan dahilan ng pagtatalo na nauuwi sa aksidente, away, bugbugan at patayan. Isa ito sa naging suliranin lalo na sa kalsada. Madalas na nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng aksidente, bugbugan at awayan o patayan dahil sa pag-uunahan sa pila at paggigitna sa kalsada ay nagdudulot ito ng malaking problema sa ating bayan. Sabi nga lagi, disiplina lang, pakiusap mababaw kung tutuusin, pero kailangan. Isang halimbawa nito ay si Johnny. Si Johnny ay nagmamadali na dahil nalilate na siya sa kanyang meeting sa opisina dahil mabagal ang takbo ng mga kotseng nauna sa kanya.
Imbis na makipag-unahan si Johnny sa kanyang kapwa driver, ay mas pinili niya na lamang maging mapagkumbaba at pinili ang pagkakaroon ng kapayapaan. Kaya mas pinili niyang munang maghintay na umandar muli ang mga kotse dahil naisip din naman niyang kasalanan niya kung bakit siya nalilate. At isa pa dito, naisip niya na kung mangunguna siya sa kalsada o hihigitan niya ang mga kotse sa kalsada ay maaari pa itong magdulot ng matinding pag-aaway o maaaring magdulot ng matinding aksidente. Letter D. Awitin ng pambansang awit ng may paggalang at paninindigan. Kung may simpleng bagay na maaaring gawin ang isang mamamayan para sa kanyang bayan, ito ay igalang ang kanyang pagkakakilanlan. Pangunahin na rito ang pambansang awit. Dapat nating awitin ito ng buong puso at may paggalang. Isabuhay din natin ang itinuro sa atin ni Mr. Balanggit kung paano gawin ng maayos at may paggalang at respeto ang pagkanta ng pambansang awitin. Halimbawa nito si Liam. Tuwing Lunes, si Liam ay pumapasok na maaga sa kanilang eskwelahan dahil excited siya palaging magkaroon ng flag ceremony. Dahil para sa kanya, ang flag ceremony ay isa sa pinakamahalagang parte ng kanyang buhay dahil ipinapakita dito ang paggalang sa kanyang bansang sinilangan. Kaya naman, tuwing mayroon flag ceremony sa kanilang eskwelahan, si Liam ay pumapasok na maaga at kapag kakanta na sila ng pambansang awitin, ay binibitawan niya ang kanyang mga kagamitan at tumatayo ng maayos. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib at ang isang kamay naman ay nakababa at nakasarado. Kinakanta niya ito ng maayos at may paggalang at galing sa kanyang puso. Awitin ng pambansang awit ng buong puso at may paggalang. Letter E. Maging totoo at tapat. Huwag mangongopya o magpapakopya. Isa sa pangunahing problema ng bansa sa kasalukuyan ay ang kawalan ng katapatan, lalo na ang iilang nasa pamahalaan. Ngunit hindi lamang ito sa pamahalaan na madalas mangyari, kundi sa paaralan. Alam naman natin na hindi may iwasan sa bawat mag-aaral ang pangongopya at ang nagpapakopya. Pero dahil sa nakasanayang ito na ipinapakita dito ang kawalan ng katapatan sa bansa. Ang katapatan ay ang unang itinuro sa bahay at pinapaunlad at pinapalawak ito sa paaralan at isinasabuhay sa lipunang kinag-ibilangan. Ang pangongopya o ang pagpapakopya ay kadalasang ginagawa ng isang mag-aaral ay hindi nakakatulong upang maging tapat at totoo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Dito ipinapakita na ang pangongopya at pagpapakopya ay isa sa masamang gawain na nagdudulot ng malaking problema sa ating bayan. Hindi ito nakakatulong sa bawat individual kung magiging parte na lamang ito ng ating buhay. Dahil malaki ang suliranin na naidudulot ng pangongopya at pagpapakopya, lalo na sa paaralan. Halimbawa, si Oriel. Si Oriel ay hindi nakagawa ng kanyang takdang aralin dahil madami siyang ginagawa sa kanilang tahanan at inasikaso pa niya ang kanyang mga kapatid. Dahil ang kanyang mga magulang ay nasa kanilang mga trabaho. Ang kanyang kaklase na si Poiser ay nakitang nai-stress o naguguluhan na si Oriel at nakita niyang dahil ito sa kanilang takdang aralin. Inalok ni Poiser si Oriel na kumopya na lamang sa kanya upang may mapasa na assignment. Ngunit agad namang hindi sumang-ayon si Oriel at sinabi na hindi dapat siya pinapakopya ni Poiser dahil kasalanan naman niya ito at hindi siya nakagawa ng assignment. At isa itong malaking kasalanan at kawalan ng katapatan kung siya ay mangongopya na lamang kay Poiser. Tandaan, wala sa mga materyales na bagay ang pagtulong sa iyong bayan. May mga simpleng bagay na maaari kang isabuhay upang makatulong at makapagdulot ka ng pagbabago at kaayusan sa iyong bayan. At dito na po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.